Eman's POV. Alam ko na mabilis ang lahat pero hindi na ako makapaghintay pa. Napakasalan siya. Ayaw ko nang bumalik kami ng Maynila na hindi siya naging Mrs. Borax. Hey bro, pwede mo ba akong puntahan dito sa Iloilo? Tanong ko sa kaibigan kong si Leroy. Bakit? May problema ba? Tanong niya sa akin. Magpapakasal na ako bro. Sagot ko sa kanya. What? Totoo ba yan? Kailan? Saan? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Mamayang gabi bro. Ano? Mamayang gabi na kagad? Putol niya sa sasabihin ko. Yes bro, hindi na ako makapaghintay. Masayang sagot ko sa kanya. Ang bilis mo rin Borax. Akala ko nililigawan mo pa lang pero kasal na kagad ang gusto mo. Pumayag na ba si Eunice? Tanong niya pa ulit sa akin. Hindi ako magpapakasal nang hindi siya pumapayag bro. Siguraduhin mo lang na hindi mo sasaktan si Eunice ha? Dahil mapapatay talaga kita kahit na pulis ka pa. Narinig kong sigaw ni Micaela. Opo ma'am, pabiro kong sagot. Itong asawa talaga ni Leroy, dragon talaga sa lahat ng mga dragon. Pero kahit na matapang si Micaela, ay baliw na baliw ang kaibigan ko sa kanya. Ibibigay ko na lang kay Eunice ang samurai dito, para siya nang tatapos sa'yo. Dagdag pa niyang sabi. Alam mo bro, grabe ng asawa mo. Tuturuan pa ang asawa ko, sabi ko sa kaibigan ko. Pero tanging tawa lang ang isinagot sa akin ng kaibigan ko. Sige, darating kami kagad dyan para tulungan ka. Siguro'y sorpresa yan dahil hindi naman tumawag si Eunice kay Micaela. Yes bro, kagabi lang ako nag-propose sa kanya. Sagot ko sa kaibigan ko. Halatang halata na hindi ka nagmamadali bro. Pabiro sabi pa sa akin ni Leroy. Sige na bro, bye na. May mga gagawin pa ako. Asahan ko kayo mamaya. Sabi ko sa kanila bago pa ibinaba ang tawag. Tinawagan ko ang flower shop, restaurant at organizer. Pati na rin ang simbahan. Nakiusap ako para sa mga requirements at pumayag naman sila. Natutulog siya ngayon kaya nakangiti ako habang pinagmamasdan ko siya. Soon, magiging Mrs. Eunice Borax ka na love. Nakangiti ako habang kinakausap ko siya kahit natulog siya. Nang magising na siya ay inasikaso ko muna siya bago ako umalis para ayusin ang batis. I want to give her the best wedding. A simple but unforgettable one. Nang matapos na kami sa pag-aayos ay kaagad ako naligo para magbihis. Alam ko na inaasikaso na rin siya ng glam team. Maaga rin nakarating ang mga kaibigan ko. Wala akong balak na sabihin sa daddy kong tungkol sa kasal ko. Gusto kong ipakilala si Eunice kapag misis ko na siya. Sa buong buhay ko ay ngayon lang ako kinabahan ng ganito. Ngayon ay alam ko ng pakiramdam ng mga kaibigan ko noong ikinasal sila sa mga babaeng mahal nila. Hindi ako naniniwala sa kasal at pag-ibig pero eto ako ngayon nakatayo at hinihintay ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. I love you. Ang salitang unang lumabas sa bibig ko, we both cried noong sinabi namin ang vows namin sa isa't isa. I really love this woman and I want to spend the rest of my life with her. Natapos ang gabing masaya kami at puno ng pagmamahal ang puso namin. Hawak kong kamay niya ngayon. Papasok na kami sa loob ng airport. Alam ko na mamimiss niya ang bahay nila dito kahit ako'y ganun din. Eto ang naging saksi na pagmamahalan naming dalawa. Kahit na halos lahat ng gamit ay nasira ko. Babalik tayo dito, love. Nakangiting sabi ko sa kanya. Oo naman, mamimiss kong bahay namin. Kahit na puro sira ng mga gamit doon, ay nandoon ang alaala ng mga magulang ko. At syempre ang mga alaala natin. Sabi niya sa akin, ipaayos na lang natin, love, para gawin ng bahay bakasyonan kapag nandito tayo. Suggestion ko sa kanya. Sige, love, mag-iipon muna ako. Pumayag naman pero ito naman ang naging sagot sa akin. Love, ang pera ko'y pera mo na rin at ang pera mo'y pera mo lang, sabi ko sa kanya. So, mayaman na pala ako ngayon? Tanong niya sa akin ay kinatawa ko. Depende sa tingin mo, love. Sagot ko na lang sa kanya. Hi, handsome. Can I get your number? Tanong sa akin ng babaeng hindi ko naman kilala. Isa-isa ko rin kayang igat yang buhok mo. Kung mahal mo pa yung buhok mo na rebonded ay lumayas ka sa harapan ko. Baka hindi kita matansya at makalbo kita. Galit na sabi ng asawa ko sa babae. Sino ka ba? Matari pa na tanong ng babae sa asawa ko. Ako na sanang sasagot pero mabilis ang asawa ko. Sino ako? Asawa lang naman niya ako. Kita mo to? Di ba sing-sing to? Ibig sabihin kasal na kami. Talanding to? Malditang tura ng asawa ko. Tsk, hindi kayo bagay, sabi pa ng babae. Miss, umalis ka na. Huwag mong hintayin na magalit ang misis ko. May asawa na ako, kaya humanap ka na lang ng single. Kalmadong sabi ko doon sa babae. Ano ba yan? Sayang?
Saad ng babae bago umalis. O bakit nakangiti ka? Mataray na tanong niya sa akin. Love, ang selosa mo talaga. Huwag ka nang magselos, ikaw lang ang love ko. Sabi ko sa kanya. Alam ko, tayo na nga. Iposos na talaga kita kapag nainis ako sa'yo, aniya sa akin. Meron naman ako dito love, baka gusto mong gamitin. Pabirong sabi ko sa kanya. Sa mga magiging kabit mo na lang, hindi mangyayari yan love, kasi ikaw lang sapat na sa akin. Malambing na sabi ko sabay halik sa pisngi niya. Ano ba yan? Pinakilig mo ko? Nakanguso na sabi niya kaya kaagad kong hinalikan ng labi niya. Ang cute mo love, I love you, sabi ko sa kanya. Ikaw rin, cutie pie. Nakangiting sabi niya na ikinangiwi ng bibig ko. Hindi ako sanay na sweet siya pero sabi niya susubukan naman niya, kaya asahan ko pa ang mga susunod na gagawin niya. Ewan ko sa'yo, bigla na naman siyang nainis sa akin. Bakit love? Tanong ko bigla sa kanya. Nakakainis ka kasi, minsan na nga lang ako maglambing, pinakita mo pa na hindi pasok sa taste mo. May mga paganito ka pa? Natatawa na lang ako dahil nahuli pala niya ako. Kopyang-kopya niyang ginawa ko. Nang nakarating na kami sa Maynila, ay sa bahay ng parents ko kami dumiretso. Nang bumaba kami sa kotse, kaagad kong hinawakan ang bewang niya. Kuy, bakit mo siya kasama kuya? Tanong kaagad sa akin ni Isa May. Isa May, si Eunice, asawa ko. Sagot ko sa kanya. Ano? Asawa? Sabihin mo nagbibiro ka lang. I'm serious, Isa May. Asawa ko talaga si Eunice. Seryosong sabi ko sa kanya at pinakita kong singsing namin. Alam na ba to ni Daddy? Ayoko sa kanya. Padabog na sabi niya at mabilis na tumakbo papunta sa silid niya. Isa May, bumalik ka dito. Sigaw ko sa kanya. Hayaan mo lang siya, mukha nabigla siya. Sabi sa akin ng asawa ko. Siguro nga love, umakyat na muna tayo sa silid natin. Niyaya ko siya papunta sa silid ko dito sa bahay. Hindi naman ako palaging umuwi dito. Pahinga muna tayo saglit tapos bumaba tayo para sa hapunan. Sabi ko sa kanya na makapasok na kami sa silid ko. Okay, Mr. Ko, sagot niya sa akin. Kinikilig talaga ako kapag naririnig ko mula sa kanyang Mr. Ko. Kahit na wala ng I love you ay solve na ako. Bakit namumula ka, Mr. Ko? Tanong niya bigla sa akin. Shit, hindi ko kayang itago ang kilig ko. O okay lang ako, love. Neutral na sagot ko sa kanya. Pero bakit lalo kang namumula, Mr. Ko? May masakit ba sa'yo? Naiinitan ka ba? Nasaan ba kasang remote ng aircon? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Love, alam ko na masakit pang buong katawan mo at meron ka, kaya please lang. Kahit ngayong gabi lang ay wag mo na akong tawagin ng Mr. Ko, sabi ko sa kanya. Ayaw mo ba? Hindi ka ba natutuwa sa Mr. Ko? Gusto mo ba palitan ko ng... No, I mean, wag mo na ngayong gabi. Ayaw mo lang... Nagiinit ako love, kaya ayaw ko na tawagin mo ko Mr. Ko dahil baka hindi ko mapigilan sarili ko. Putol ko sa ano pa mga sasabihin niya. Nakita ko na nagulat ito sa sinabi ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng hiya sa kanya. Shit! Bulalas ko't mabilis akong pumasok sa loob ng banyo. Mukhang mahihirapan na ako ngayon. Mabilis mag-react ang katawan ko kapag malambing siya. Kahit na alam ko na hindi naman niya intensyon na buhayin ng init, sa loob ko'y kayang-kaya niyang gawin ngayon. Mas malakas at mabilis ang reaksyon ng katawan ko ngayon na mag-asawa na kami. Mr. Ko, okay ka lang ba? Sigaw niya mula sa labas ng banyo. O okay lang ako love. Masakit ang puson ko ang tiyan ko, sagot ko sa kanya. Ganun ba? O sige, hintayin na lang kita dito, aniya sa akin. Kumalma muna tayo ng ilang araw, buddy. Alam kong mahirap magpigil pero hindi tayo pwedeng pumasok dahil may red tide ngayon. Kausap ko sa alaga ko. Eunice POV. Lihim ako natutuwa sa asawa ko. Alam ko naman ang ibig niyang sabihin. Pero nagkanwari akong inosente at mas nilambingan ko pa. Pasalamat talaga ako sa buwan ng dalaw ko dahil dumating na to. Makapahinga rin ang pearly shell ko sa asawa ko. Masyado na kasi tong pagoda sa kagagawa ng Mr. Ko. Balak niya kasi sana kanina bago kami umalis pero bigla na lang dumating. Natatawa nga ako sa reaksyon niya dahil alam ko na masakit talagang puson niya. Ang cute ng Mr. Ko. Natutuwa rin talaga akong asarin siya pero may pangamba sa puso ko lalo na sa parents niya. Inaasahan ko na talagang reaksyon ni Isa May kaya hindi na ako nagulat pero hindi ko pa nakita ang daddy niya. Love, are you okay? Narinig ko na tanong niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Okay lang ako, Eman, sagot ko sa kanya. Nakita ko na kumunot ang noon niya. O bakit nakakunot ang noo mo? Tanong ko sa kanya. Kasi tinawag mo ako sa pangalan ko, sagot niya sa akin. Sabi mo wag mo nakatantawagin Mr. Ko. Yes, love, sinabi ko nga. Pero wag namang Eman, pakaramdam ko. Ang tanda ko na talaga kapag ikaw ang tumatawag sa akin.
Matanda ka naman na talaga, 33 ka na kaya, pabirong sabi ko sa kanya. Humanda ka sa akin kapag tapos na yan. Hindi ka na talaga makakalakad. Tumigil ka nga dyan, baka nakalimutan mo may trabaho na ako sa Lunes. Hindi ako pwedeng hindi pumasok, sabi ko sa kanya. Oo nga pala, kapag day off mo na lang, sabi niya sa akin. Ang galing mo talaga, may backup plan ka kaagad. Natatawang sabi ko sa kanya. Bumaba na tayo, love, baka hinihintay na nila tayo. Ani niya sa akin. Chiefy, kinakabahan ako. Paano kung hindi ako magustuhan ng daddy mo? Ayaw kong itago ang tunay kong nararamdaman. Relax, nasa tabi mo lang ako. Strict si daddy pero lagi mong tatandaan na akong asawa mo. Sabi niya sa akin kaya napangiti na lang ako. Hinalikan niyo muna ako sa labi bago siya nagbihis ng damit. Minsan natatawa ako dahil niyaya na niya ako pero hindi pa nga siya nagbihis. Hawak kaming bumaba, pupunta sa dining area nila. Akala ko'y mayaman ang asawa ko pero sobrang yaman pala talaga nila. Makikita sa disenyo at mga kagamitan dito sa bahay nila kung gaano sila karangya sa buhay. Pagpasok namin ay may 3 taong nakaupo sa mesa. Isa na doon si Isame na masama ang tingin kagad ang bungad sa akin. Hi dad, bati ng asawa ko sa lalaki nakaupo. Mabuti at naisipan mo pang umuwi. Akala ko'y wala ka na talagang balak na dumalaw dito. Sinong kasama mo? Kalmado pero malalaman mo na galit ito. Dad, she's my wife. Sagot ng asawa ko sa daddy niya. Saan mo nadampot ang babaeng yan? Sa bar ba? Galit na tanong ng daddy niya kay Eman. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo dad. Hindi kalad-karing babae ang asawa ko. Disente siyang babae. Galit na sagot ni Eman sa daddy niya. Nagkaroon na ng tensyon sa paligid. Pinisil kong braso niya para pakalmahin siya. Tumingin siya sa akin at nakita kong pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Hindi ko nais na maging sanhi ng gulo. Magandang gabi po. Magalang na bati ko sa ama ng asawa ko. Ayoko maging bastos dahil lang sa narinig ko mula sa kanya. Hindi ito sumagot sa akin at nagsimula ng kumain. Hindi ako umuwi dito dad para lang bastusin yung asawa ko. Sabi pa ng asawa ko. Kinilala mo ba ng mabuti ang babaeng yan? Bakit hindi ka man lang nagsabing mag-aasawa ka na? Hindi ako magpapakasal nang hindi ako sigurado dad. Matapang na sagot ng asawa ko. Ano pa nga bang magagawa ko? Sana lang hindi siya katulad ng kasintahan mo dati na pera lang ang habol sa'yo. Nagulat ako sa narinig ko. Kaya ba naging babaero siya? Wala siya sinasabi sa akin tungkol sa nakaraan niya at hindi rin ako nagtanong. Hindi ganyan ang asawa ko kaya wag mo siyang itulad sa iba. Sagot ng asawa ko na alam kong galit na talaga ngayon. Kamukha ni Emma ng daddy niya. Ang kaibahan lang ay matanda na ito at masyado na nakaka-intimidate ang tingin niya. May lahi itong banyag at hindi purong Pinoy. Ang alam ko'y ganun din ang mommy ni Emma na. Kaya hindi nakakapagtaka na matangkad at magandang lalaki ang asawa ko. Sinasabi ko lang dahil baka katulad. Honey, tama na yan. Hayaan mo ng anak mo. Nasa wastong edad na siya. Wala na tayong magagawa dahil kasal na sila. Pagpapakalma ng babae sa tingin ko'y mommy ni Isame. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Biglang tanong ito sa akin. Eunice Castillejo po, sagot ko sa kanya. Ako naman si Sally, mami nila. Pakilala niya sa akin. Ngumiti ako dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Huwag kang mahiya, hayaan mo na lang itong daddy niyo, nabigla lang siya. Ano palang trabaho mo, Iha? Ang mga magulang mo, anong trabaho nila? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Kakagraduate ko lang po, ng high school. Business administration po. Sagot ko sa kanya, na-offend ako sa tanong niya, pero pinilit ko na makisama at pinakalma sarili ko. Mag-a-apply ka sa company? Sabi nito sabay subo ng steak. May trabaho na po ako at sa Monday po magsisimula. Sagot ko sa kanya. Ganun ba? Sayang naman, sa company ka na lang sana. Ang mga magulang mo nasaan? Inulit niya tanong niya tungkol sa mga magulang ko. Patay na po sila, sagot ko sa kanya. Kawawa ka na pala. Hindi kawawang asawa ko, tita. Pwede ba hayaan niyo kaming kumain at wag ka ng tanong ng tanong? Naiinis na putol ni Eman sa sasabihin nito. Sorry, iho. Napasobra yata ang pagtatanong ko. Walang masama kung nagtatanong kami, kuya. Biglang nakasali si Isame. Kung ayaw niyo kaming kumain ng maayos ay aalis na lang kami ng asawa ko. Tumayo ng asawa ko. Love, tawag ko sa kanya. Let's go. Hindi mo kailangan na sagutin ang mga tanong nila. Uuwi na tayo ngayon sa bahay natin, sabi niya sa akin. Wala akong nagawa nang bigla niya akong hilahin palabas sa dining area. Umakyat kami at kinuha ang mga gamit namin. Love, sorry, sabi niya sa akin at niyakap ako. Okay lang naman ako. Alam ko na normal lang sa kanila na magtanong, lalo na't mayaman kayo, sabi ko sa kanya.
Kahit na hindi ko hahayaan na ganun ang trato nila sa'yo. Aalis ba talaga tayo? Tanong ko sa kanya. Yes. Mabilis na sagot niya sa akin. Okay. Sagot ko tinayos ang bag ko. Alam ko na ginagawa niya ito para hindi ako masaktan. Ngayon ko napatunayan kung gaano niya ako kamahal. Naiyak ako pero pinigilan ko sarili ko. Alam ko na masasaktan siya kapag nakita niya akong umiiyak. Ngayon ko nakita kung gaano ako kalayo sa asawa ko sa antas ng pamumuhay. Nang matapos kami magligpit ay bumaba na kami para umalis. Iho, wag na kayong umalis. Pasensya ka na, pag-usapan niyo ito ng daddy mo. Saad ng mami ni Isame. Wala na kaming dapat pag-usapan. Hindi ko gustong mang-insultong tinanong niyo sa asawa ko. Kung iniisip niyo na mababang uri ng babae ang asawa ko, nagkakamali kayo. Kahit ano pang gawin niyo ay ilalaban kong asawa ko. Hindi ko kailangan ng kayamanan niyo. Sa inyo na't hayaan niyo kami ng asawa ko. Kalmado lang ang paraan ng pakikipag-usap niya ngayon. Iho, tawag nito. Huwag niyong hintayin na magalit ako tita dahil kaya ko kayong paalisin lahat dito sa bahay ko kung gugustuhin ko. Kaya hayaan niyo na ako. Hinayaan ko kayo kaya huwag niyo akong subukang pakialaman. Sabi ng asawa ko at lumabas na kami sa bahay nila. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Naguguluhan ako. Naging tahimik ang buong biyahe namin. Hindi ako nag-attempt na magsalita at hinayaan ko siya. Hindi ko alam ang mga darating na pagsubok sa amin pero susubukan kong kumapit sa kanya. Hahawak ako ng mahigpit para kahit ano pang dumating ay makakasama ko pa rin siya. Mahirap man ang simula ng buhay mag-asawa namin, ipapakita ko sa pamilya na nakarapat-dapat ako kay Eman. Papatunayan ko na mali ang tingin at iniisip nila tungkol sa akin. Okay ka lang ba? Tanong niya bigla sa akin. Oo naman, ikaw okay ka lang ba? Tanong ko rin sa kanya. Gumiti lang siya sa akin, kaya alam kong hindi siya okay. Mister ko, huwag ka na magalit sa kanila. Normal lang naman na ganun ang reaksyon nila. Kasi bigla ka nalang nag-uwi ng babae tapos pinakalala mong asawa mo. Sabi ko sa kanya. Kahit na hindi ka dapat nila ginanon, hindi ko tanggap ang ganun love. Ang baba ng tingin nila sa'yo't nasaktan ako. Nung siyang nag-asawa hindi ako kumontra sa kanya. Wala siyang narinig mula sa akin. Hinayaan ko siya kasi alam ko magiging masaya siya. Pero bakit sa akin? Hindi niya kayang maging masaya. Sagot niya sa akin, kasi gusto lang niya ang best para sa'yo at handa kong patunayan sa kanila na mahal kita at walang halong pagkukunwari. Hayaan mo kong gawin ang parte ko bilang asawa mo. Huwag nating isarang pinto sa mga magulang mo. Magiging masaya tayo kapag naging mas maunawain pa tayo sa kanila. Hanggat wala silang ginagawang masama gawin natin na makakaya natin na para patunayang mali sila, sabi ko sa kanya. Hindi ako nagkamali na ikaw ang minahal ko. Ang swerte ko talaga sa asawa ko. Nakangiting sabi niya sa akin. Oo naman, nag-iisa lang ang Eunice na to. Ikaw ang swerteng nakapitas. Pabirong sabi ko sa kanya. Saan mo gustong kumain, love? Tanong niya sa akin dahil naalala niya yata hindi pa kami kumakain. Kahit saan po, basta kasama kita, mister ko. Sagot ko sa kanya gamit ang malambing kong boses. Shit, di ba sabi ko wag mo kong tawaging mister ko? Sorry miss, ay Eman pala, natatawang sabi ko sa kanya. Love, tawag niya sa akin. Bakit po? Wala, lagot ka talaga sa akin kapag okay ka na. Wala kang takas sa akin. Nakangising sabi niya sa akin. May takas pa ba ako sa'yo? Wala na dahil ipoposas kita. Pareho kaming natawa. Ngayon ay nakakatawa na ako nang wala ng pag-aalinlangan. Naging komportable na ako sa piling niya. Nag-take out na lang kami sa isang restaurant at sa kondo niya kami kumain. Pinili naming maging masaya. Alam ko na iniisip ng asawa kong nangyari kanina. Kahit ako naisip ko rin naman. Pero binaliwala ako. Naalala ko tuloy si Ate Micaela. Ayaw sa kanya ng mga magulang ni Kuya Leroy. Pero sa huli ang tunay na pagmamahal ang nanaig. Nakahiga na kami ngayon at nakayakap ako sa kanya. Ang bango niya na para akong hinihala kaya bumibigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang, nakatulog ako. Maaga akong gumising dahil alam ko na may pasok na siya sa trabaho. Hinalikan ko muna siya bago ako lumabas. Naghanap ako ng pwede kong lutuin pero wala siyang stocks kaya kailangan ko pang lumabas para mamalengke. Bumalik lang din ako kagad. Paglabas ko sa elevator ay nagulat ako dahil bigla na lang ako sinalubong ni Emma ng isang mahigpit na yakap. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Akala ko iniwan mo na ako. Mahinang sagot niya sa akin. Bakit naman kita iiwan? Namalengke lang ako. Sagot ko sa kanya. Next time gisingin mo ko kapag aalis ka ha. Parang batang sabi niya sa akin. Opo, sorry mister ko, tara na. Kailangan ko pang magluto dahil may pasok ka pa, sabi ko sa kanya.
Kinuha niya mga dala ko't pumasok kami sa unit niya. Nagtimpla ko kagad ng kape niya pagkatapos ay nagluto na ako. Natatawa nga ako dahil panayang yakap niya sa akin na para bang takot talaga siyang mawala ako. Mister ko, upo ka na doon, maghahain na ako. Utos ko sa kanya. Okay po, malambing na sagot niya sa akin. Mister ko, pwede ba katandalhan ng lunch mamaya? Tanong ko sa kanya. Oo naman love, mas gusto ko nga para sabay tayong kumain. Nakangiting sagot niya sa akin. May gusto ka bang ulam? Kahit ano love, gusto ko. Lahat ng luto mo gusto ko. Kumain ka lang dyan ha, aayusin ko munang uniform mo. Sabi ko sa kanya at iniwan ko na siya. Pumasok ako sa silid namin at inihanda ko ng isusuot niya. Masaya ako habang ginagawa ko to. Ganito palang pakaramdam kapag may asawa na. Ilang sandali pa'y pumasok siya dito sa kwarto namin. Hinayaan ko siya dahil bumalik ako sa kusina para ligpitin ang mga kinainan niya. Pero malinis na ang kusina paglabas ko. Naglinis na lang ako sa sala namin. Napangiti ako na biglang lumabas siya sa silid namin. Bagay na bagay sa kanyang uniform niya. Lalo siya naging gwapo. Love, papasok na ako sa trabaho. Paalam niya sa akin. Hahalikan niya sana ako na pigilan ko siya. Mister ko, wag na. May pawis ako, sabi ko sa kanya. Pero hinapit pa niya ako palapit sa kanya. Pinigilan ko naman ang sarili kong hawakan siya dahil baka madumihan ko ang suot niya. I love you, love, sabi niya sa akin at tinalikan ako sa labi. I love you, mister ko. Ingat ka sa work mo ha. Hintayin mo ko mamaya ha, sabi ko sa kanya. I will. E-text mo ko kapag malapit ka na. Hinalikan niya ako ulit. Hinatid ko siya sa may pintuan. Nang makaalis na siya'y pumasok na rin ako. Tinapos kong nililinis ko at naghahanda na ako ng lulutuin ko. Naisip ko na rin kasi nabigyan ng mga kasamahan niya. Menudo na lang ang niluto ko para sa kanila. Masaya ako habang nagluluto nang matapos na ako'y naligo ako. Isang simpleng bestida lang ang suot ko at tinali kong buhok ko. Amazon, missionist pala. Magandang tanghali sir, nakangiting sabi ko sa kanya. Si Chief bang hinahanap mo? Tanong niya sa akin. Love, rinig kong tawag sa akin ng asawa ko habang may ngiti sa labi. Love, sabay-sabay na sambit ng mga kasamahan niya. Napangiwi naman ako dahil ang OA nila. Hindi yata sila makapaniwala na love ang tawag sa akin ng chief nila. Guys, misis ko pala, pakilala sa akin ni Emma sa kanila. Mrs? As in asawa chief? Tanong ng laging tumatawag sa akin na Amazona. May problema ka ba? Taas kilay na tanong ko sa kanya. Wala po Mrs. Chief, sagot niya sa akin. Narinig ko naman na tumawang mga kasamahan niya. Ganon din ang asawa ko. Eto palang para sa kanila mister ko, sabi ko sa kanya sabay bigay ng lagayan. Kinuha naman niya at binigay sa mga ito. Pumasok kami sa opisina niya. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakapasok dito. Maaliwalas at malinis ang opisina niya. Inayos niya pagkain dala ko. Ako naman ay nag-ikot muna. Napatingin ako sa photo frame na nakapatong sa mesa niya. Hindi ko maiwasang hindi ngumiti dahil stolen shots ko ang nandito. Mga panahon na nag-OJT ako sa company nila Ate Cindy. Mister ko, kailan to? Tanong ko sa kanya. Kagad naman siyang yumakap sa akin mula sa likuran. Nung hindi tayo okay, lihim kitang pinupuntahan sa trabaho mo. Hindi ko kayang hindi ka makita. Pag-amin sa akin. I love you, yun lang ang tangi kong nasabi sa kanya. Humarap ako sa kanya at pumantay siya sa akin. Hinalikan niyang labi ko. Hinalikan ko rin siya pabalik. Naging mapusok kami hanggang sinangat niya ako paupo sa mesa niya. Natigil lang kami nang may biglang kumatok. Ngumiti kami sa isa't isa. Binaba niya ako sa may couch. Naglakad siya at pumunta sa may pintuan. Hi kuya! Narinig kong boses ni Isa May. Nang lingunin ko sila'y humalik siya sa pisngi ng asawa ko. Matik ang selos ko sa babaita. Pero kailangan kong maging mabait sa kanya kahit na alam kong type niya ang asawa ko. Bakit ka nandito? Tanong ng asawa ko sa stepsister niya. Eunice? Tawag niya sa akin na para bang hindi siya makapaniwala na nandito ako ngayon. Hi, tipid na bati ko sa kanya. Mabilis itong lumapit sa akin at niyakap ako. Sorry sa nangyari kagabi, sabi niya sa akin. Napatingin naman ako sa asawa ko. Ngumiti siya sa akin kaya ngumiti na lang din ako sa kanya. Bakit kaya biglang pagbait ni Isa May kay Eunice? Anong gagawin ni Eunice ngayong hindi siya tanggap ng pamilya ni Eman? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.